Hello everyone, welcome to my journey, Life with Christ without Rice. Today is Monday morning, October 16 of 2023. Yan. Quick update lang po para po sa ating mga bagong members sa ating community. Saan man nyo ito mapanood sa aking social media account. Nais ko lang magbigay ng isang opinion patungkol po sa aking nakakita sa social media na nanggaling po sa kilalang low carbs doctor. Ito po yung gusto ko pong patunayan po sa inyo na ako po mismo ay nanggaling din sa low carbs community. At nung sinubukan ko po ito, marami namang natulong sa akin, sa aking mga kaibigan, kakilala, at sa mga follower ko ay tunay nga po na maraming natulungan naman nung nag-start kami na mag-low carbs. Pero ilan po sa aking mga tinutulungan ay hindi po ito talaga natulungan sa paglo-low carbs. Yan, sa paglo-low carbs. Hindi lang pala basta-basta aalisin mo ang kanin, marami ka talagang kailangang alisin. Nakakalungkot lang isipin sapagkat maraming mga follower itong low carbs community na to na pinipilit nila na yun talaga yung the only way para talagang matulungan sila in a holistic form sa kanilang health condition. At ilan sa mga nagpapacoach po sa akin ay pinagpipilitan nila na bakit ba to itong sa low carbs doctor ganito yung sinasabi, ganito yung tinuturo. But suddenly, binalikan ako nung ilan sa mga member ng kanilang community na hindi talaga sila natulungan. At hindi pa rin sila gumagaling, hindi pa rin nila maalis yung kanilang mga gamot. In some point, pwede ka namang gumaling depende sa health condition mo, but not in a holistic form. Hindi ka talaga matutulungan in general ng paglo-low carbs. That's why, kung kayo po ay mag-o-observe sa aking community, nag-start ang ating community to low carbs. Makikita niyo po yan sa posting ko, hindi ko siya dinilit. Then suddenly, nagkaroon tayo ng transition to keto, pero most of my followers hindi pa rin talaga gumagaling. Kaya ang nangyari, nag-shift na ako into carnivore diet. At dito na po, ma-amaze ka na, ang dami na pong gumagaling sa lahat ng kanilang mga sakit at karamdaman. Pero, nung nakita ko yung post po nitong sa low carbs community na ang sakit ay multi-organ anomalies, hindi po yan matutulungan ng low carbs kasi nanggaling na siya sa ang dami na daw niyang mga naging surgery, ang dami na niyang mga hospital na napuntahan. Pero it's a waste of money. Sayang lang yung pera. Ang hindi kasi alam ng napakaraming naniniwala sa iba't ibang klase mga doktor mapa-low carbs ay kinakailangan pa rin natin kumain ng halaman. Kung may matindi ka na kasing health condition, kailangan nyo po na talagang mag-focus sa meat-based diet. Sapagkat ang ating katawan ay nagre-reproduce ng 3,000 mg of cholesterol, isa lang pagpapatunay na kung magre-reproduce siya ngayon, bukas magre-reproduce sa uli. Sa susunod na araw, magre-reproduce sa uli. Ibig sabihin, kung ang diet po natin ay low in cholesterol, hindi po tayo gagaling sa anumang klase ng sakit natin. Lalong-lalo na kapag matindi talaga yung health condition ng isang pasyente. Kailangan maintindihan mo na kailangan magpapasok ka ng pagkain ng rich in cholesterol. One of the best source na magbibigay ng complete nutrients sa atin is beef. Ito yung mga ruminant animals. Sa pag kumain yung hayop ng damo, i-convert nila yun into nutrients, kakainin naman natin yun. At tayo yung magbebenepisyo. Tapos, syempre, kailangan mo ng salt, and that is Himalayan salt. Yan yung nire-recommend ko po sa aking community. At once na nakain mo yun, dun pa lamang may pagkakataon na mag-activate ang ating immune system. Hindi po mag-activate ang ating immune system. Kapag mali ang kinain mo, hindi rin mag-a-active ang iyong mitochondria. Ang mitochondria natin, yan yung pinaka-power cells natin.
mas tumataas ang healing ability ng katawan natin kapag tamang pagkain ang iyong kinakain. Kaya nakakalungkot isipin, marahil alam na nila to, pero hindi nila ito itinuturo. Hindi nila tinuturo sapagkat ang dami mga binibenta, mga low carbs food, mga low carbs na ganito. Before, fanatic ako ng mga ganong pagkain. Pero nung nakita ko na ang community ko ay hindi naman natutulungan ng mga ganon, bilisan na ako na sinip ko na to, yung aking community, to carnivore diet. Sayang lang kasi yung pera. Food supplement? Hindi naman natin kailangan ng food supplement sapagkat dun pa lamang sa mga ruminant animals, kompleto na yung nutrients na kailangan ng katawan natin. At yung mga minerals na kailangan naman ng katawan natin, makukuha naman natin yon by taking Himalayan salt. Kaya kung sana itong nag-post na to ay itinuro talaga, ewan ko lang kung ito ba ay naintindihan nila o hindi. Nakakaawa, nakakalungkot yung mga member ng napakalaking community na to na natanggal na nga yung kanin. Kailangan lang pong maintindihan ng ating mga kababayan na kailangan nyo pong i-give up talaga ang pagkain ng lahat ng klase ng halaman. Kung gusto po ninyo na magpatuloy na gumaling kayo, kung gusto po ninyo na mag-activate ang ating immune system, mag-focus po kayo into meat-based diet or else you will never get well. Sana po maintindihan nyo po itong aking mga sinasabi. Meron po tayong recorded Zoom. I-discuss ko po ang lahat patungkol sa carnivore diet. Mas magandang suriin nyo pong mabuti. Huwag kayong umasa sa mga Google at sa opinion ng mga doktor na bias. Lagi nyo po tandaan, kung ang kulungan ay kung ang mga nagbibigay lang ng advice ay makukulong, numero unong makukulong na po dyan, siguro ang pupuno sa kulungan, walang iba, kundi ang mga doktor. Because of wrong advice, marami pong namamatay, maraming nagkakaroon ng sakit, at maraming binabawian ng buhay. Ito pong ginagawa ko is nagbibigay tayo ng health tips, health advice. It's really up to you kung susundin nyo po. Kasi kung pag-aaralan natin pong mabuti, kung isipin natin mabuti, sino ba ang mga talagang nakatulong? Nakatulong ba talaga yung doktor sa atin? Nagkaroon ba ng magandang pagbabago? Naging healthy ba talaga tayo? Or napoprolong lang ang buhay natin dahil sa gamot? Lagi nyo pong tatandaan, nasa daily lifestyle natin, kung ano yung kinakain natin na daily basis, it will matter. Makikita mo natin yung best result depende kung ano yung kakainin mo araw-araw. Sana nabuksan po ang inyo pong kaisipan, sana naliwanagan kayo, at mag-comment lang po kayo at i-PM nyo ako kung may mga gusto kayong tanungin, kung ano-ano ba yung mga natulungan. Lahat po ng klase ng sakit, wala pong imposible sa Panginoon. Lahat po ay may lunas. Lagi ko pong sinasabi sa aking community, hanggat may hininga, may pag-asa. God bless everyone.